vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Hindi ako makapaniwala, Senyora Valeria. Nakahanda kayong gumastos ng malaking pera para lang itago't hindi nyo alagaan ang sarili nyong anak na babae. Tan, 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 tan. Ano kaya masasabi ng bagong kasal? Mag-speech kayo! Nakita mo naman kung gaano sila kasaya ngayon. Masaya ngayon. Oo, para sa'yo. Nung araw na pumunta ako sa law firm, handa na akong sabihin ang totoo. Sino bang lalaking to? Mahal mo pa rin siya at hindi ko gusto na nagkikita kayong dalawa. Soledad. Ayaw mo ba sa akin, Alfredo, ha? O mas pipiliin mo pa rin ba ang nararamdaman mo sa ibang tao? Buntis na nga ako, Fernando, kasi Hindi ko matatanggap ang batang yun. Valeria, wag mo na sana idama yung bata. Magmamana ang batang yun doon sa nanay niya. Papunta na ang mama mo dito sa bahay. Kailangan mong maging malakas, Abril. Napakasakit pagkaroon ng ina na kinamumuhian ka, Aling Ursula. Siguro naman dahil mas magkakalapit na kayong dalawa. Makukuha mo na ang loob niya ng paunti-unti, Abril. Hindi ko po magagawa yun. Nako, Iha, huwag ka na umiyak. Magandang umaga. Huwag ka na dyan umiyak. Nakahanda na po ako. May kukunin lang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit mo sa akin iniwan si Abril nung bata pa lang siya. Ngayon lumaki na ang bata ng walang malasakit o pagmamahal mula sa'yo. Hindi na dapat pinanganak pa si Abril. Pero buhay na siya at kailangan ka niya. Umalis na tayo. Gabayan at protektahan kayo ng Diyos. Paalam, Ursula. Huwag mo sana siyang biguin, Panginoon. Modesto, iabot mo na ang gamit niya sa mga kasambahay para maayos nila. Opo, senyora. Sumunod ka sa akin. Berta? Bakit, senyora? Ito si Abril. Pwede mo na siya tumuloy sa isa sa mga kwarto ng mga kasambahay. Sige po, senyora. Halika. Sumunod ka. Kakainis talaga na kailangan ko pa siyang patirahin dito. Pero sigurado akong hindi siya magsasalita. Sa takot niya sa akin, siguradong hindi niya gagawin yun. Saan ka nang galing? Naghanap kasi ako ng bagong kasambahay natin. Alam mo ba na magkakaanak na ang anak ko at ang babaeng hampas lupa na yon? Hindi. Hindi ko alam yan. Sinabihan ako ni Enriqueta Navarrete. Nalaman niya sa anak niya na si Gerardo. Hindi pa sinasabi sa'yo ni Fernando Jose? Di ba nga hindi ko pa siya nakakausap? Hindi sinabi ni Berta? Hindi ba kami nag-uusap ni Berta? Ang akala ko naman kabaliktaran. Teka. Akala ko magbabago ang isip mo dahil magkakaanak na sila ni Fernando Jose. Sa kabaliktaran, mas lalo pang napasama sa akin ang babae na yon. Hindi ka ba talaga titigil? Akala ko naman kabaliktaran. Teka. Akala ko
Magbabago ang isip mo dahil magkakaanak na sila ni Fernando Jose. Sa kabaliktaran, mas lalo pang napasama sa akin ang babae na iyon. Hindi ka ba talaga titigil? Hinding-hindi hanggang sa mamatay ako. Makikihati ka ng kwarto kay Alcira. Ayusin mo ang gamit mo tapos sukatin mo yung uniform. At saka pagkatapos sasabihin ko sa'yo kung anong trabaho mo sa bahay. Hello, ano pangalan mo? Abril. Ang ganda naman ng pangalan mo. Pero alisin mo ang takot sa mukha mo. Si Senyora Berta, ang taray niya naman sa atin. Oo, mataray siya. Pero ang dapat mo talagang pag-ingatan at katakutan ay si Senyora Valeria. Siya ang dapat mong katakutan dito. Gusto kong malaman kung kailan ipapanganak ang bata. Para saan, Valeria? Hindi na yun mahalaga. Akala ko pa naman magbabago ka na ng dahil sa bata. Mas lumala ang inis ko sa babaeng yun. Sana hindi na siya manganak. Pero kung matuloy man, kawawa sila. Kawawa ang anak ko. Pero mas kawawa ang babae. Kawawa silang dalawa. Alaroro niño, alaroro ya. Anong kinakanta mo, mahal? Matagal ko nang alam na pampatulog na kanta. Ang mama ko, sumalangit nawa. Kinakanta niya yan sa akin dati. Mahal ko, gusto mo ba ang pangalan na Erika? Erika? Yun nga. Narinig ko yun dati sa isang teleserye. Totoo nga. Naisip ko kapag nagkaanak akong babae, papangalanan kong Erika. Ayos lang ba yun sa'yo, mahal ko? Gusto ko sana ang pangalan mong gamitin. Pero kung yun ang gusto mo, ayos lang. Gusto ko yan. Tapos pag lalaki, pangalan mo? Fernando Jose. Madaya ka. Madaya ka. Ang daya. Dapat inalam na lang natin dun sa ultrasound. Hindi. Mas maganda kung masurpresa tayo. Ay, ang sakit na naman. Rosalinda, Mukhang mga anak na ako. Seryoso, sobrang sakit na talaga. Teka lang. Sasaktan na talaga ako, mahal ko. Sobrang sakit na. Mahal ko. Sa tingin ko, mga anak na ako ngayon. Lalabas na ang bata. Pakiusap naman, dali mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya yung sakit, mahal ko. Oo, teka lang. Tayo ka muna saglit, mahal. Rosalinda. Umalis na tayo. Pero yung sweater ko kunin mo kasi malimig mamaya. Mahal ko. Halika na. Teka lang. Ayos lang. Ayos lang yan. Halika na, Rosalinda. Rosalinda. Ay, sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Fernando Jose. Ano yun? Yung mga gamit. Oo, sige. Dahan-dahan, mahal, ha? Bitawan mo ko. Ay, naku. Bilisan mo, mahal ko. Oo, eto na. Sige, mahal ko. Eto na. Bilisan mo na. Eto na, mahal ko. Teka lang, papunta na ako. Nandiyan na, mahal ko. Dali. Bilis. Halika na. Tara na, halika na. Saglit lang. Bakit? Ha? Medyo nawawala na yung sakit niya. Kahit alam ko na wala si Tita Marta, alam ko na mangyayari to habang tayong dalawa lang nandito. Halika na, ha? Pero huwag ka naman sanang kabahan. Ikaw, Maayos lang ang lahat. Anong alam mo, Rosalinda? Hindi ka pa nagkakaanak. Kakayanin ko to. Sigurado ako magiging maayos ang panganganak ko. Ano? Umalis na tayo. Baka humilap na naman ang tiyan ko. Halika na. Dali, halika na, mahal. Aray. Dahan-dahan, mahal. Aray. Sobrang sakit. Halika na. Dahan-dahan, mahal ko. Dahan-dahan lang. Hindi mo alam ang Halika na. Teka lang, ayan na naman. Sumasakit na naman yung tiyan ko. Sobrang sakit. Humihilap na naman, mahal ko. Aalis na tayo. Napakawalang respeto! Ba't ganyan ang suot mo? Hindi na to ang unang beses. Magbihis ka doon! Tsaka na pag gusto ko. Bastos ka! Akala mo, Reyna ka? Isa ka lang namang anak ng kriminal, di ba? Pagod na ako sa kabastusan mo! Susumbong kita kay Papa, akala mo ha?
Palagi ka kasing hinahayaan ni Mama sa mga gusto mo kaya bastos kang bata. At saka, hindi naman siya ang tatay mo. Hello? Hello, Fedra. Matagal tayong hindi nakita ah. Pumunta ka para kay tita? Oo. Nasa kwarto niya. Alam mo na yon kung nasaan. Salamat, Fedra. Ano ba yan? Para kasi to sa pamangkin ko, yung magiging anak ni Rosalinda. Ito ang una niyang isusuot na damit pag pinanganak siya. Babae o lalaki? Sabi ni Rosalinda, magiging babae ang anak niya. Ano sa tingin mo? Magandang babae, Soledad. Soledad. Tinawag niya siyang Soledad. Bakit alam niya ang totoong pangalan ni tita? Wala na ang sakit. Opo, Doktor. Kailan po ba ako manganganak? Kailangan natin maghintay ng konti dahil hindi pa oras. Ayos lang naman po yung bata, Dr. Rivera. Oo naman. Maayos naman, Fernando Jose. Walang problema ang pagbubuntis niya. Kailangan lang bantayan. Salamat talaga, Doc. Mahal ko, tawagan mo yung tindahan. Tawagan mo si Lucy. Sabihin mo sa kanya na malapit na ako manganak. Kaya sabihan niya sana sina Tita Marta. Puntahan na nila ako rito. Ang galing mong mani. Madali lang talaga pag inaral mo ng matagal. Natutunan ko to dun sa kulungan. Tingnan mo na lang to. 'Di ba magandang tingnan? Bakit ganun siya makatingin? Halata na may kasamang pagmamahal, tamis, at saka kinikilig. Alam niya yung totoong pangalan ni tita. Alam niya rin ang totoo na matagal na siyang nakulong. Alam niya ang lahat sa kanya. Para bang nakasama niya ng matagal. Teka, kung siya ang nanay ko, mukhang si Alfredo ang tatay ko. Rosalinda.